Hindi raw naman lahat ng naging empleyado ng DPWH kurakot o korap, katulad ng isang inhinyero mula sa Tarlac na honest at tapat. Yun nga lang, nasiba. Hindi lang sa mga politiko nabunton ang galit ng sambayanan, bunsod ng mga naisiwalat na mga maanumalyang flood control projects. Pati sa mga empleyado ng DPWH o ng Department of Public Works and Highways. Sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor. Pansamantala nga munang sinuspinde ang pagsusuot nila ng uniforme. Ang iniisip kasi ng iba, dekada nang nangyayari ang korupsyon sa kanilang tanggapan. Posibleng totoo, pero hindi ibig sabihin na lahat sila kurakot. Marami po dito, higit na kararami, matitinong empleyado ng DPWH. Patunay rito ang tatay ni Bea na engineer sa DPWH noon pang dekada 90. My dad was a civil engineer at DPWH. He loved his job, building roads and bridges, helping the community. They asked him to sign a project na hindi naman existing. He refused. Pero ang nangyari sa kanya matapos yon, nagpayanig sa kanilang pamilya. And after that, he lost his job. Life got hard, wala nang extra, minsan kulang pa. Sa panahong laganap ang katiwalian, Magkanong pera yung inabot mo? Maraming maleta po ng pera yon, Your Honor. hanggang saan ka tatayo para sa tama kung ang kapalit kinabukasan ng iyong pamilya. Dito sa bayan ng Bamban sa Tarlac, nakatira ang pamilya ni Renato. Taong 1996, naging Engineer 2 sa DPWH Region 3 Office. Ako po ay na-assign sa mga projects na river channeling, mga construction of dikes. Ang akin pong gawain, i-monitor, tignan yung quality, mahal ko ang trabaho ko. Dahil sa kanyang trabaho, nabigyan niya raw ng maginhawang buhay ang kanyang misis na si Marilyn at ang 4 nilang mga anak. Nabibili yung mga simpleng gustong mabili, nakakapamasyal. Ang aking mga anak nakakapag-aral sa private school. Hatid sundo niya kami sa school. Lagi rin daw nilang napagsasaluhan ang paborito nilang ulam. Ang paborito ko pa namang lutuin, sinigang eh. Nabibili ko yung mga sahog na yan. Masaya man si Renato sa kanyang trabaho. Noon pa man, naging saksi na raw siya sa kabuktutan sa kanilang opisina. Matagal na siguro, nandun na yun. May katiwalian na. Hindi po lahat. Mababait po ang mga kasama ko. May ilang grupo lang na nagkaroon ng interest bakit sila gumawa ng katiwalian. Hanggang siya na raw mismo ang nilapitan ng tukso. Ito ay nang may pinapirmahang dokumento kay Renato para sa mga gagamiting materyales sa isang proyekto na napansin niyang may kahina-hinala. Yung project nagkakahalaga ng 15 million. Nakita ko, dinadagdagan nila. Nireview ko yung mga item na naka-jack up. Nasa mga 5 million pa lang na gano'n na kokobrahin nila. May mga pangako sila. Kami nang bahala sa'yo, sir. Hindi pa rin ako nagpatinag. Kung ano lang yung totoo dapat, yun lang ilalagay. Bilang isang inhinyero, honest siya. Kung ano yung accomplishment mo, yan ang pipirma niya. Bait siya, walang nagreklamo eh. Lahat gusto nga siya eh. Ilang araw lang, inalis na ako bilang resident engineer. Nabalitaan ko na lang, iba na pala yung nakapwesto. Pero alam ni engineer na may ibang dahilan kaya siya tinanggal sa posisyon. Dahil lang sa hindi niya pagpayag na pumirma sa tingin niya maanumalyang proyekto. Tinanggap na lang namin. Hinayang lang ako dahil maganda ang trabaho ko. Nag-adjust ang aming lifestyle. Naranasan ko yung mga downfall sa kahirapan. Naranasan din namin yung may transfer yung mga bata sa public school na dating nasa private school. Nabawasan yung baon ko. Nung nagtatrabaho siya, 10 pesos whole day. Tapos nung nawalan siya ng trabaho, naging 5 pesos. Dumating sa point na bibili kami ng isang pack ng noodles, dadagdagan ng tubig para lang magkasya sa amin. Imagine niyo na lang na sinigang niya, sabi ko sa aking mga anak. Naawa ko sa kanila. Mas lalo pa raw silang nalugmok ng ang kanyang mga anak
sunod-sunod na naospital. Yung bunso at saka yung pangalawang bunso ko, nagkasakit sila nun dengue and typhoid fever magkasabay. Yung bunso kong anak na lalaki, muntik na po siya talagang mamatay. Sumigaw talaga ako, Lord, wag mong kukunin yung anak ko. Wag po ngayon, wag please. Pati mga pera sa bangko, nawala lahat. Nakautang kami. Napilitan din daw ang mag-asawa na magbenta ng mga naipundar nilang gamit. Yung TV, yung ref, lahat na. Halos na zero kami noon. Ang prayer namin sana, Lord, dumating ka na. Kunin mo na kami para yung nararanasan namin ngayon, di na namin maranasan. Aminado si Renato, sa panahong yon, napaisip siya kung dapat bang pinirmahan na lang niya ang mga dokumento sa DPWH para sana hindi na sila naghirap ng ganoon. Naisip ko rin yun. Pero nanindigan ako. Wala akong pinagsisisihan. Ang gusto kong ipakain sa aking pamilya ay yun ang galing sa tama. Nung mga sandaling yon, ibinuhos daw ni Renato ang kanyang oras sa simbahan. Dumating ang araw, naging pastor talaga ako. Napakasarap magbahagi sa salita ng Panginoon. Pero kinailangan niya raw ulit kumayod nung magkolehiyo na ang kanyang mga anak. Tinanong ako ng aking panganay, Tay, meron ba akong pag-asa mag-aaral? Hanggang sa tila sinagot daw ng langit ang kanyang mga dalangin. May kaibigan ako na may kumpare siyang project manager. Kailangan niya ng engineer. Nag-try ako na mag-apply. Natanggap naman ako. Ang sinibak na DPWH engineer dahil tumangging sumali sa katiwalian, naging inhinyero ulit sa pagkakataong ito sa isa namang pribadong kumpanya. Naging project engineer din ako. Nakatulong po ng malaki yon. Yung aking goal ay natupad na makapag-aral lang at makapagtrabaho ang aking mga anak. Si Bea nakapagtapos ng psychology at isa na ngayong musician. Si Sam sumunod sa yapak ng kanyang ama. Isa na rin ngayong lisensyadong civil engineer. Si Irene, graduate ng kursong Information Technology. Habang si Camille, isa ng arkitekto. At hindi lang daw sila ang napagtapos ni Renato. Umabol pa nga ang misis ko na mag-aral din ng education. Sobrang proud ko sa tatay ko kasi nanindigan siya sa tama. Sobrang grateful ko sa aking ama. Pinalaki niya kaming may takot sa Diyos. At sa mga issue na kinasasangkutan ngayon ng DPWH, si Bea ibinahagi online ang kwento ng kanyang ama. My dad was a civil engineer at DPWH. They asked him to sign a project na hindi naman existing. He refused. After that, he lost his job. Life got hard, but he never regretted it. We are proud of you, Tatay. Bilang pagpupugay sa katapatan ng kanilang tatay Renato. Ngayon lang po kami magkakasama ulit ng pamilya, kaya pinaghandaan namin na ipagluto ng paboritong ulam ni tatay. Ito po ay yung sinigang na baboy. Tay, ito na po yung favorite niyong ulam. Ang kanyang mga anak naghanda ng isang simpleng salo-salo. Ako'y masaya. Dahil kapiling ko ang aking buong pamilya. Ang magkakapatid may mensahe rin para sa kanilang ama. Mahal naming tatay, gusto po naming ipahayag sa inyong harapan na kami ay lubos na proud sa inyo. Sa bawat pagsubok at hirap ng buhay, ipinakita ninyo sa amin ang tunay na kahulugan ng katatagan at kabutihan. Tay, wala man po kayong naipundar na milyon, magagarang bahay o sasakyan, ibinigay naman ninyo sa amin ng higit pa sa lahat ng iyon. Ang pagpapalaki na may mabuting prinsipyo, integridad at pananampalataya kay Kristo. Yun po ang kayamanang walang kapantay. Hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ang pagkakaroon ng isang tatay na katulad ninyo. Walang hanggang pasasalamat sa Diyos ang nasa puso namin dahil kayo ang aming tatay. Mahal na mahal po namin kayo, Tay. Ma. Tears of joy to ay pinagkaloob ng Panginoon Diyos ang aking panalangin. Ang aking mga anak ay lumaki na may paggalang sa Kanya.
Napalibutan man ng mga katiwalian, mas pinili ni Renato na ibuwis ang kanyang kabuhayan, ngunit hindi ang kanyang dangal. Ipinakita niya na mas mahalaga ang malinis na pangalan kesa sa marangyang buhay na nagmula naman sa kasakiman. Sana dumami pa ang mga katulad niya, mga Pilipinong handang tumindig para ipagtanggol ang tama at ipamana ang kahalagahan ng katapatan. Ang katapatan sa trabaho ay katapatan mo na rin sa iyong pamilya. Dahil doon kayo kukulahat ng ikabubuhay ninyo. Ang katapatan po, kailanman ay hindi ito nabibili ng salapi. Kamakailan lang, ipinagtapat ng komedyanteng si Ate Gay dito sa ating programa na meron siyang stage 4 cancer. Ngayon, makalipas ang ilang linggo, tila bumubuti na raw ang kanyang lagay. Kamustahin natin siya. Hindi totoong may himala. Tayo ang gumagawa ng himala. Tayo ang gumagawa ng sumpa. Walang himala. Hello? Anybody home? Sanay tayong makita ang komedyanteng si Ate Gay na masaya, nagpapatawa. Ano, iiyak ka na naman? O, kilala? Michael Jackson? Kaya hindi handa ang lahat na kamakailan lang. Nakita siya rito sa Kapuso Mo Jessica Soho na ganito ang kalagayan. Pinahihirapan ng napakalaking tumor o bukol na tumubo sa kanyang liig. Ayon sa naunang diagnosis sa kanya ng mga doktor, meron siyang stage 4 nasopharyngeal carcinoma. Super malignant na siya. Kasi napabayaan ko siya ng todo. Masakit pakinggan na may cancer ka, mamamatay ka na. Yung hindi ka naaabot ng 2026, yung wala nang lunas dahil hindi na pwedeng operahan. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Bakit ganun? Alos araw-araw umiiyak ako. Wala nung pinanganak ako. Umahala ko ni Lord. Kailangan ko po ng himala. Kailangan ko po ng dasal. Kailangan ko po ng lakas. At sana po, makayanan ko ang araw-araw kong buhay sa ngayon. Ito yung sakit na mali. Na pinausok kong mali. Ito yun eh. Mula nung ipalabas ang kwento ni Ate Gay dito sa KMJS, dumating daw ang napakarami niyang anghel. Bukod sa mga nagpadala ng pinansyal na tulong, ang pinaka-pinagpapasalamat ni Ate Gay, meron pang libreng sumagot ng kanyang radiation treatment at chemotherapy para mapaliit ang kanyang bukol. Meron pang ang estranghero na nagpahiram sa kanya ng libre ng condominium unit malapit sa ospital kung saan siya nagpapagamot. Makalipas lang ang halos isang buwan, kinamusta ko si Ate Gay. Kung noon, matamlay siya at hirap gumalaw. Ngayon, Hi Ate Gay, kamusta ka na? Isang masiglang Ate Gay ang humarap sa akin. Patingin, natin siya, alam mo isang kilo yan. Grabe, 10 no? centimeter. Before radiation pa lang nawala. Siguro sa blessings mo, kamusta ka na? Ang dati niyang malaking bukol, lumiit na nga. Ate Gay. Iyak agad ako. Bakit naman? Kasi it's so good to see you. Nakita kita ng Wow. Thank you, Lord. Maraming salamat. Nakarating tayo sa puntong to. Nagchichikahan at napagtatawanan natin yung pinagdaanan mo. Correct. May himala. May himala kasi wala na siya. Dati kasi may mga meron dito nakikitang bukol. Ngayon ito, lumaban siya. At saka dahil sa mga prayers. Ayan. Ano yun? Dati hindi ka makatingin siguro ng Hindi pakanan, po, no? Hindi ako makaganon. Oo, ngayon, pwede ngayon na. Pwede na. Tapos wala na siyang bleeding. Nag-start up ng malaki siya hanggang nag-graduation ako. 4th time.
Wala na siya. May isa pong anghel, dinala po ako doon kasi libre po lahat ng medicine and radiation and chemo. Lahat naman po ng doktor na tinanong ko doon, sabi gagaling daw po. Ano bang ginawa? Tinanggal muna yung Hindi bukol? po, wala pong tinanggal. Wala. Radiation lang po. Himala. Himala siya. So umimpis? Umimpis siya. So hindi inopera? Hindi inopera. Ngayon, kung hindi siya matutunaw, operahan. At yung balat ko ilalagay dito. Sabi na, kumbaga may plano sila. May hope na sinasabi sa akin na gagaling ka. Itong mga doktor na nagpapagaling sa'yo ngayon, Stage 4 pero pataas. Anong ibig sabihin? Walang cancer sa baba. Hindi kumalat. Ganun. Kumbaga may chance. Malaki ang porsyento na gumaling, na mawala yung cancer. Maganda ang response ni Ate Gay. But we know na meron pa siyang chance, kunyari, mag-recur or kumalat sa ibang parts ng katawan. Anong sabi ng mga doktor? Makakakanta ka pa? Makakakanta. Iniiwasan nila yung vocal cords ko sa radiation. Sabi ko nga, manunod kayo ha, may concert ako sa Araneta. Kailan? Pag gumaling na ako. Pag gumaling. Anong prognosis ba nila sa'yo? Ano ba yung prognosis? yung Anong tanga-tanga? Yung prognosis kung parang yung prediction nila ng paggaling. Ayun nga po, ang prognosis nila is tinutunaw na. Kasi wala na siya Itong problema ko yung nagbi-bleed. Si Ate Gay malakas. Lumalaban siya. Kasi ang gusto niyang mabuhay. Sobrang nasashock po kami. Sobrang bilis ng pangyayari na sobrang liit agad. May himala talaga na through prayers is possible po talaga lahat. Ano sinasabi mo pag nagdadasal ka? Pagalingin niyo po ako lagi. Bago matulog, pagkagising, pagalingin niyo po ako, Lord. Yung pain, paano mo nakakaya? Yung sakit kasi may effect yan, yung radiation, ang di ba? sakit niya nung una, nakaya ko. Kasi pag pumapasok ka dun sa radiation, pag hindi mo kaya, kakaway ka. Tapos, lalabas ka na naman. Another 30 minutes na naman yun. Tiniis ko kasi pag kumaway na naman ako, another 30 minutes na naman, hindi na kami matatapos. Yung chemo? Radiation, yung chemo, nawawalan ako panlasa. Hindi naman ako nasusuka kasi binibigyan ako ng gamot na nga. Saka may nutritionist ako doon. Libre din. Hindi pa nahuhulog yung hair? Dito lang po sa pinakalikod, hindi na ako makakalpo. Ang galing. Biro mo yun? Hindi ka mawawala ng buhok, tapos hindi ka mawawala ng boses. Parang iniwas ka nga ng Panginoon, no? Ang lakas mo kay Lord, Oo nga. Saka ang lakas ko sa mga fans at sa mga followers kasi halos ang dami nila, mga milyon na yatang messages. Ikwento mo nga, paano mo ba nalaman na merong mali, may diferensya dito sa side ng mukha mo na to, sa kanan? Dito po, nananalamin ako. Parang hindi pantay yung mukha ko. Pina-check up ko, ultrasound. Tapos, pangalawa, CT scan. Ang result, benign. Okay. Tapos, ang biopsy, benign din. Kapag nag-show ako, kasi benign lang alam ko. Okay. Hanggang sa lumala na dun sa Canada, nagbi-bleed na siya, lumalaki na siya. Umuwi akong ganun ng bukol sa leeg ko. Tapos pagbaba ko ng Pilipinas, diretso na ako sa ospital. Doon na ako na-confine. Kasi sabi nila, di ba, may stages yan. Pag binalita sa'yo na may ganun kang kalalang sakit. Una, hindi mo matanggap, tapos nag-denial stage ka, tapos magagalit ka. Yun pa, sinabihan ka na may taning ka. Parang sinabi ko, Diyos ka ba? Ginanon mo yung doktor? Parang sa isip ko, Diyos ka ba? Parang ikaw bang nagbigay ng buhay sa akin? Yung dialogue ni Vilma Santos sa Dulcura Cortez. Si Ate Diyos ka ba? Si Ate Gay, ginagaya Kaya mo. hindi ko nga sinabi sa kanya, baka mahalata. Nanigarilyo ka ba? Dati. Walang link yon. 2017 pa ako umista. Oo, pero wala daw. Paka-over fatigue, parang gano'n. Kasi nagkasakit na ako noong 2021. Anong sakit? Toxic epidermal necrolysis. Doon nagsusugat ito, gilagi nagsusugat. Natagtuklap lahat ito. Bago na yan mga kuko ko. So may tapos yung mga balat ko, pag nadidikitan, nalalaglag. Ganon siya.
Dahil sa kanyang sakit, si Ate Gay halos nawalan na raw ng pag-asa noon. Hanggang nakilala raw niya ang taong para na rin kanyang guardian angel. Si Shay Revilla Si po. Shay Revilla. Siya po ang puno ng Gabay Guro. Kami po mga volunteer. Agad-agad siyang tumawag dun sa hospital at kinabukasan, doon ako pumunta. Ano yung sinagot nila yung pagpapagamot mo? Wow. Angel Pati siya. Angel ko siya. Tapos ito pang ang masaya kasi lahat ng tumulong sa akin, connect sa akin eh. Lalo na mga iba pang artista, like yung kasama ko sa work, mga gano'n. Tapos mga kaklase ko nung high school. So yung mga taong matagal mo nang hindi nakita, biglang parang, kinontak ka. Parang paghuhukom. Di ba ganun daw yun? Pag pupunta ka sa langit, ito mga ginawa mo. Parang nakita ko silang lahat. Natense ako doon ha. Parang gumaling ka nga pero pakiramdam mo, paghuhukom. Parang ganun ginawa sa akin ni Lord. Kumbaga, ay, alam mo bang bait-bait mo nung high school ka? Itong mga klase mo. May mga pumapasok na pondo. Pumapasok na na mga, kung ito total mo yun, pasok sa banga. Kahit konti-konti, patak-patak, nakatulong. Nakatulong. Wow. Walang pork barrel doon? Pwede ba ako mag-stand-up comedian? So, ayaw niya ng nega. Ano sabi ba ng doktor, bawal ang nega sa'yo? Hindi naman po. Wag lang ma-stress. Uy, patok yun ha. Sa comedy bar ngayon, patok yun. Yung mga kurakot. Ay, opo. O, tingnan niyo, okay na si Ate Gay, ang taas ng mga takong niya. Iyan ang pruweba. Saka nagpapakulay ako ng hair, kahit may cancer ako, nakakaloka. Hindi ba bawal? Hindi ko alam, pero ito ako eh. Buhok mo yan, te? O Opo, ano? buhok. Hindi wig? Hindi. Pasabunot nga. Galing naman. Yung ba may cancer, nakapagpakulay pa ng buhok at nakapagtakong? Ano naiisip mo sa buhay mo ngayon? Sa bawat umaga, nagigising ka, yung mga ganyan. Araw-araw kong gigising ng umaga, pumunta sa ospital, magpaparadiation, magpapakimo, tapos uuwi uli ng condo. Ay, Ma'am Jessica, yung condo nga pala tinitiran ko ngayon, may nagpairam. Kilala mo yon? Hindi po. Talaga? Sa Facebook lang po. Ang bait naman. Si Mary Grace and Reggie, mag-asawa po sila. Nung time na yon, nag-i-struggle talaga ako mag-asawa kasi medyo nagkakaroon kami ng problema sa negosyo namin. Pasuko na rin kami sa totoo lang, pero nung nakita namin si Ate Gay na stage 4 cancer na siya, pero lumalaban pa rin siya, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Kami, ganun din ang ginawa namin. Tuloy lang, laban lang kahit mahirap. Iniidolo naman sila ng partner ko at ng tito niya. Kaya napag-usapan din namin na pwede na siya doon. Pwede siyang magstay hanggang kailan niya gusto para makapagpahinga siya ng husto. Ang bait ng tao, no? Lahat ng nakapaligid sa akin po. Mabait. Kasi minsan nawawala na tayong tiwala sa tao eh. Pero eto kasi nasabi mo, pag oras ka na ngailangan, makikita mo pa rin na mabait talaga ang mga tao. Opo, magaling si Lord. Binibigay sa iyo mga handang tumulong. O ngayon, nandito ka na. Anong pakiramdam? Diyos ko po, isa sa mga pinangarap ko makaharap. Miss Jessica Soho. Tagal ko na namin ginigest, ha? Pero hindi pa tayo nagkakaharap. Oo, hindi pa kita nai-interview. At maraming salamat po sa inyo dahil marami pong nakaalam. Lahat ng mga kaklase ko, halos lahat sila nakapanood ng Jessica Soho. Doon nila nalaman ba na may sakit ka? Opo. At saka nananawagan po ako, Ma'am Jessica, sa ating gobyerno na marami kasing mga may cancer na hindi nagpapagamot kasi kakulangan ng pinansyal. At sana po magkaroon po sana ng libre. Hindi yung mamamatay ka sa pipila. Sana bigyan to ng pansin ng Department of Health. Ako na ang nag-iisang superstar, Ate Gay! Kwento mo nga sa akin yung buhay mo. Paano ka ba naging si Ate Gay? Ako po si Hil Morales sa totoong buhay. Lumaki po sa Tondo.
Ang nanay ko dati nagwewete. Ako taga-kubra. Kolektor ka. Mga nagtataya sa kanya kasi doon kami nabubuhay. Naglalabas siya. Hindi ako makapag-aral kung hindi ako mag-working student. Unang-una, pagka-graduate ko ng high school sa Department of Labor and Employment as dishwasher. Habang nag-aaral ako sa PCU na mas mataas pa sa akin yung inuhugasan ko. Tapos umiiyak ako kasi bagang-bagana yung... Di ba pag naghuhugasan yung pinggan, yung namumuti ito, tapos nagsusugat-sugat. Umiyak ako sa nanay. Tiis-tiis lang, sabi ng nanay. Tapos nag-janitor din ako sa University of the East. Tapos isang beses, nag-audition akong waiter with good singing voice. Hindi ko alam na singing cooks and waiters yun. Yung kumakanta habang nagsiserve, napasa po ako doon. After 5 years, nag-comedy bar ako sa Music Box. 1995, uso yung The Floor Contemplation Story theme song. Yung kahit konting awa. Kumanta ako, akala nila nagli-lip-sync ako. Nurahan yung mga may-ari. Kinuha ako doon sa comedy bar. Doon pala yung mundo ko. Natuto na ako magpatawa doon. Kaya mo pala magbihis ng ganyan eh. Eh kung para naman sa suot mo, nako, para mukhang marami kang pinatay na hayop bago mas masuot yan. Kasi chocolate ba naman ang una mong kasama sa work? Dalawa lang kayo sa stage, mula alas 8 hanggang alas 3 ng madaling araw. Kung hindi ko po kayo ginaya, naku, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Maraming salamat po. Pero nung naging stand-up comedian ka, bakit si Nora Honor ang napili mong gayahin? Kasi kaboses ko daw po siya. So Noranyan ka? Nanay ko Noranyan, naging Noranyan po ako dahil ayun ang naging trabaho ko. Yung totoo, Bilmanyan ka kasi o Noranyan ang ka? kasabayan ko kasi sila Maricel, mga kadalagaan ko Maricel, Sharon. Kumanta ka! Please! Kanta! Paano mo na-discover na magaling ka pala magpatawa? Actually, hindi naman talaga ako magaling magpatawa. Ang humble mo naman. Nararamdaman lang nila ang puso ko. Kahit hindi nakakatawa yung mga jokes ko, pero tumatawa sila dahil gusto nila ako. Ayun ang nararamdaman ko. So ang meron ka karisma, gano'n? Ayun po. Tatagal ka ba ng ganyan kung wala kang talent? Dito ako! Akala nyo, hindi ako makakapasok, no? Nakapagpuno na nga ako ng MOA Arena, Ma'am Jessica, 2012. Talaga? Ayun yung time na yun, 2012. Naalala ko yan. Masabi. Ang pagkakaalam ko sa cancer, pagka malala na, pagka nasa stage 4 ka na, yung iba, ayoko na mag-radiation, ayoko na mag-chemo, kasi doon ka rin naman papunta. Buti in your case na papayag ka. Ayaw ng mga kapatid ko, akong gusto. At nagpunta pala ako sa albularyo. Anong ginawa ng albularyo? Dilinis lang ang ko, spiritual, parang dasal-dasal. Bago ka nag-radiation at chemo, pumunta ka muna sa albularyo? Opo. Tinry niya akong i-hypnotize pa yun. Hindi eh. Ako pa rin ang sumasagot. Kaya nung tinatanong pa, sino ka? Sabi mo, ako to. Ang daming leksyon sa kaso mo, no? Dapat pumunta sa tamang doktor. Humingi ng second opinion. Pag sinabing may taning ka na sa buhay. Ay, wag kayong maniniwala. May himala. Lumaban. Tayong gumagawa ng himala, kaya may himala! Laban! Nitong nakaraang linggo, sinamahan ng aming team si Ate Gay para sa kanyang radiation therapy. Nakipagkulitan pa siya sa mga nakatoka na radtech o radiologic technologists sa kanyang therapy. Naging kaibigan niya na raw sila. Tapos na po yung session natin for today. Asan ako? Noong una lang ako nahihirapan talaga yung first day ko. Kasi masakit yung batok ko tapos nakalat pa ng buko ko. Ngayon iba sila siya, kaya okay na ako. Sinamahan rin namin siya sa kanyang pagpapachemotherapy. Sa ganitong klaseng cancer, ang treatment po is concurrent chemotherapy at radiation treatment. Ito po ay maglalast for around 7 weeks po, 35 sessions. At dahil mahaba-haba pa ang laban ni Ate Gay, para mas mapalakas ang kanyang loob, may inihanda kaming sorpresa. Ate Gay, magpagaling ka ha. At excited na kami ulit na makasama ka sa Entablado. Okay? We love you so much and see you soon. Hi Ate Gay, kasama mo pa rin kami sa pagdarasal na sana magtuloy-tuloy na talaga yung pagbuti ng kalagayan mo. Hi Ate Gay, advance congratulations sa treatments mo. Very good ka. Always magdasal and good luck on your journey. Tuloy lang po tayo sa treatment natin. May himala! God bless you, Ate Gay!
Natutuwa ako kasi ayan yung mga talagang kasakasama ko ngayon sa laban. Ginagawa ko lang masaya ang sarili ko. Kahit alam kong hindi pa ako magaling. Sumasaya dahil sa kanila. Tinatanong mo ba bakit nangyari to sa'yo? Hindi. Ayaw kasi magbuhat ng sariling bangko. Nabuhay ako kasi ng mabuting tao. Binalik sa akin ni Lord yung mga pinagagawa ko dati. Kasi naging mabuti ka, kaya ikaw naman ngayon ang binibigyan ng kabutihan. Opo. Anong lesson doon to be learned? Kung anong tinanim mo, siya nga anihin mo. Anong balak mo na ngayon? Ang balak ko, pagkatapos po nito lahat, magpapahinga po ako. Magpapabalakang. May ganon? Magpapasus. Hindi po. Magpapahinga po ako tapos babalik sa comedy bar. Sa comedy bar, sa mga out of town show, out of the country shows, tapos tutulong sa mga may sakit. Ba? Like, pag may mga pa-show. Maraming salamat na binahagi mo yung kwento mo sa amin. At dahil doon, naging daan kami para mabigyan ka ng tulong ng ibang tao na nagmamahal din sa'yo, di ba? Sasalubong ako sa mall. Yung mga cancer, gumagaang-gaang daw yung mga pakiramdam nila, nakikita nila ako. Tawag nga sa akin, cancer queen. Cancer. Okay ba sa'yo yung bansag na yon? Concert nga, concert. Si Bubay kasi, star for all seizure. Anong mga lessons in life mga natutunan mo dito sa pinagdaanan mong krisis? Lagi tayo magdarasal sa pang-araw-araw na lahat ng gagawin natin, dahil nakakalimutan natin pumunta sa simbahan, magdasal, tumawag kay Lord. Congratulations sa bagong buhay. Pwede na akong mamatay kasi... Huwag naman. Kasi na... Ano ba? Nakaharap na kita. Para naman ako, pag nakaharap mo na ako, pwede na mamatay. Oo. Diyos ko, lahat ng tao, pwede ka, ikaw ang pangarap na makausap. Instrumento lang tayo lahat ng Panginoon. Thank you. Pagaling ka pa, ha? Mabuhay ka. Lahat tayo dumaraan sa kabanata ng buhay kung kailan sinusubok ang ating katatagan at lalim ng pananampalataya. At kapag umabot tayo sa puntong parang wala ng pag-asa, alalahanin natin ang pinagdaanan ni Ate Gay. Mantakin niyong tinaningan na siya ng buhay, pero patuloy pa ring lumalaban. Siya ang patotoo na katulad ng kanyang sinasambit, may himala. Merong himala. Pepe, pang-ilan na ba yan? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. Wala na yan! May isa pa, Kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God. May nakita talaga ang verbalang ngipin. Mata ng pusa tapos takpak ng paniki. Puti tapos mahaba ng pupong. Let us pray. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.